Ferds na lang po ang itawag niyo sa akin. Maaga po akong naulila sa mga magulang. Kaya ang Lola Perla ko ang kinagisnan kong magulang. Siya ang naging ama at ina sa akin. Siya nga pala ang nanay ng nanay ko. Nakatira kami noon sa probinsya. Kaming dalawa lang ni Lola ang magkasama. Naalala ko nung bata pa ako, sinanay ako ni Lola Perla sa mga gawaing bahay. Sabi niya kailangan kong matutunan agad ang lahat ng gawain dahil matanda na raw siya at kapag nawala siya ay walang ibang gagawa para sa akin kundi ang sarili ko. Kaya kailangan lahat alam ko. Pero ang paborito kong inuutos sa akin ni Lola ay ang pangangahoy. Sa pangunguha kasi ng mga kahoy na panggatong ay nagkakaroon pa ako ng pagkakataon na makapaggala-gala sa gubat. Tapos nangunguha rin ako ng mga prutas kung anong madaanan ko na meron ng bunga. Naglalaro din ako bago umuwi. Mga 11 anyos nga pala ako nun, pero mahilig pa talaga akong maglaro. Lalo na kapag may nakikita akong kalaro sa kalye. Kaso sa gubat, Sir Neb, bibihira namang magpunta ron yung mga kaibigan ko. Kaya ako lang mag-isa ang naglalaro doon. Sa pangangahoy ko sa gubat, minsan ay may mga nakakasabay ako pero madalas ay wala. Kapag ganoon na may nakakasabay ako, ay naghahanap ako ng ibang pwestong mapapangahuyan. Dahil sa ganoong gawi ko kaya naranasan ko ang isang kababalaghan. Nag-umpisa yon nang makarinig ako ng mga kakatwang boses sa isang parte ng gubat. Medyo liblib na yung bahaging yon at sabi ng matatanda ay marami raw engkanto sa bandang yon kaya hindi sila gumagawi roon. Pero doon ako nakakakuha ng maraming mga kahoy. Kaya nung matuklasan ko yung liblib na parte na yon ng gubat ay nawili ako sa kakapunta roon. At sa bahaging ang yon ay narinig ko yung mga boses na parang nagkakasiyahan. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung mga boses na yon. Parang pagkarinig ko matitinis pa. Ang unang naisip ko ay baka nga merong mga tao na nagkakasiyahan sa di kalayuan. Kaya nagpalakad-lakad ako, nagpalinga-linga. Pero wala naman akong makita na posibleng pinanggagalingan ng mga boses. Isa pa liblib na parte na ng gubat yon. Kahit anong hanap ko ay wala akong makita ni isang tao o kubo man lang na pwedeng panggalingan ng mga tinig ng nagkakasiyahan. Para bang may handaan. Alam nyo naman siguro yung ingay ng mga handaan. Ganon yung naririnig ko. Hindi ko pa masyadong naiisip noon ang tungkol sa mga engkanto na sinasabi ng mga matatanda, kabilang na si Lola Perla. Napakamot na lang ako ng ulo. Hindi ko na pinagkaabalahang hanapin ang pinanggagalingan ng mga boses. Nanguha na lang ako ng mga kahoy at sinilid ang mga yon sa dala kong sako. Tapos umuwi na ako. Nung medyo nakalayo na ako sa bahaging yon ng gubat, ay unti-unti nang humina sa pandinig ko yung mga naririnig kong boses. Hanggang sa tuluyan na ngang hindi marinig. Napapaisip tuloy ako kung doon lang talaga sa malapit yung mga nagkakasiyahan. Wala namang ibang daan palabas sa gubat kundi yung dinadaanan ko. Yung dating daan kasi may nakabili na raw kaya pinadiran na yon. Pero yung daan na yon na may harang ng pader ay malayo na rin doon sa liblib na pinanggalingan ko kung saan ko naririnig yung mga boses. Kaya imposibleng sa likod ng pader na isang pribadong bakuran nang gagaling ang mga boses na yon. Naguluhan talaga ako nun. Hindi ko na lang masyadong inisip. Hindi ko rin sinabi kay Lola. Baka kasi pagbawalan niya ako na magpunta sa gawing yon. Siguradong ipipilit niya na mga boses ng engkanto ang naririnig ko. Hindi naman ako araw-araw nangangahoy dahil syempre kapag meron pa namang gagamitin si Lola ay hindi muna niya ako inuutusan. Mga ilang araw ang lumipas nang utusan niya ulit ako. Doon na naman ako dinala ng mga paa ko sa liblib na bahaging yon ng gubat. Lagi kasi akong maraming nakukuha doon ng mga kahoy na kailangan ko para bang hindi maubos-ubos. Ayoko namang sabihin sa iba kasi baka doon na rin sila magpuntahan. Kaya nga ako doon nagpupunta para solo ko lang.
Kung minsan kasi yung mga matatandang nangangahoy, talagang inuubos nila yung mga kahoy. Wala silang pakialam sa ibang kukuha, kaya ayoko silang nakakasabay. Kaso lang pagbalik ko sa lugar na yon na kinawiwilihan ko, ay narinig ko ulit yung mga mahiwagang boses. Nagtataka na ako noon, Sir Neb. Parang may nag-uudyok sa akin na hanapin ang pinanggagalingan nun. Kaya mayat maya ay napapalinga ako. Nakakatawa nga dahil pinakinggan ko pa talaga pati sa lupa. Dinikit ko yung tenga ko sa lupa, pero mukha namang hindi doon nanggagaling. Hindi ko na matandaan kung ilang beses ko nang narinig yung mga kakatwang boses ng nagkakasiyahan sa tuwing pupunta ako roon. Sa pagkakatanda ko nga, tuwing alas 12 ng tanghali ko naririnig, kasi ganoong oras ako nagpupunta. Doon lang talaga sa parte na yon. Pilit ko namang binabaliwala. Pinagpatuloy ko lang yung pangunguha ng mga kahoy. Nung bigla akong makaramdam ng pagkahilo. Hindi naman masama yung pakiramdam ko nung umalis ako sa bahay. Kung bakit bigla akong nahilo nun. Tapos napaupo ako sa gilid ng isang puno. Sumandal ako at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako ron. Tinignan ko yung sako sa tabi ko. Nandoon pa rin naman yung mga kahoy na pinanguha ko. Ang kinagulat ko nga lang, Sir Neb, nung mapalinga ako, nag-iba yung paligid ko. Yung mga puno na kung saan-saan lang nakatubo ay naging maayos ang pagkakahanay. Nagkaroon din ng iba pang halaman sa paligid na alam kong wala naman doon dati. Pati mga bulaklak meron na rin. May nakita rin akong mga kakaibang hayop na noon ko lang nakita, kaya hindi ko alam ang tawag. Maliliit lang tapos may mga lumilipad din na hindi naman mga ibon. Para bang malalaking insekto. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko. Hindi kasi ako makapaniwala. Para akong nasa isang paraiso sa ganda ng gubat. Parang hindi pangkaraniwan. Pero ang hindi nagbago ay yung mga boses. Naririnig ko pa rin. Ang kaibahan lang ay parang mas malakas na ang dinig ko sa mga boses sa mga sandaling yon. Para bang ang lapit na nila sa kinatatayuan ko. Naglakad-lakad pa ako. Pilit kong tinutunton. Bawat hakbang ko ay lalo pang lumalakas sa pandinig ko yung mga nagkukwentuhan at nagtatawa ng mga boses. Parang iisa nga lang ang timbre ng boses nila na sabay-sabay lang na nagsasalita at naghahalakhakan. Dahil nagiging malinaw na sa pandinig ko, kaya naman lalo akong naging masigasig sa paghahanap. Hinawi ko yung malalaki at makakapal na dahon ng mga halaman. Ang dami kong hinawi. Akala ko nga ay wala nang katapusan. Hanggang sa huling paghawi ko ay bumulaga sa akin ang isang mahabang mesa na punong-puno ng pagkain. Hindi ako sigurado kung mga pagkain nga yun kasi puro bago sa paningin ko yung itsura. Parang wala pa akong nakitang ganoong klaseng pagkain sa amin. Pero mukha namang pagkain dahil nakalagay sa tila malalaking pinggan. Tapos may mga baso rin na maninipis at mahahaba. Nag-uumapaw yung laman ng pagkain nung napakahaba ring mesa. Nagtaka talaga ako kung bakit may ganoong klase ng mesa sa gitna ng gubat. Natanong ko tuloy sa sarili ko kung sino kaya ang may paokasyon doon. Nang marinig ko ang papalapit ng mga yabag, ay bigla akong nagtago sa makapal na halamang hinawi ko kanina. Natakot ako kasi naisip ko baka mga rebelde o ano. Basta ganoon ang nasa isip ko nun. Pero ibang-iba sila sa naisip ko. Yung mga dumating ay mga wangis tao. Pero malalaman mo na hindi sila ordinaryong tao dahil mahaba yung tenga nila na lampas pa sa ulo. Tapos yung haba ng mga kamay nila ay hindi pantay. Isang maiksi at isang mahaba na halos umabot sa tuhod. Yung damit nila ay iisa lang ang estilo. Mahaba na hapit sa katawan. Tapos kakulay din halos ng balat nila. Hindi naman sila mapuputi. Parang kayumanggi pa nga. Pero sobrang kikinis ng balat. Halos mangintab sa pagkakinis.
magaganda at gwapo rin yung mga mukha nila na akala mo mga artista. Hindi naglalayo ang mga wangis nila. Natiyak ko na sa kanila pala nanggagaling yung mga boses na naririnig ko dahil sabay-sabay silang nagsasalita, kaya hindi ko rin maintindihan ang pinagsasabi nila. Grabe yun, Sir Neb. Hindi ko talaga mapaniwalaan yung nakikita ko. Para akong nananaginip. Hindi pa ako nakakaramdam ng takot nun kasi nga hindi naman nakakatakot yung itsura nila. Pero naalala ko na nangangahoy lang pala ako at kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ni Lola Perla. Nagmamadali kong hinawi pabalik yung makapal na halamang dinaanan ko kanina. Basta sigurado ako na doon ako dumaan. Pero sa huling paghawi ko ng halaman ay doon na nagsimulang gumapang ang takot sa katawan ko dahil bigla akong napunta ulit doon sa bungad kung saan nandoon yung mahabang mesa ng mga pagkain at yung mga kakaibang nilalang. Pagbungad ko ay sabay-sabay silang naglingunan sa akin. Sabay-sabay ding nahinto ang pag-uusap nila. Lahat ng mga mata nila ay nasa akin. Yung mga tingin nila ay parang nagtataka kung sino ako. Bakit ako nandoon? Anong ginagawa ko ron? Pero wala pang kumikilos sa kanila na para bang hinihintay din ang magiging reaksyon ko. Ako naman ay biglang naging tuod. Pakiramdam ko noon ay namanhid yung mga paa ko. Hindi ko maigalaw kaya hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Sa totoo lang, Sir Neb, ay hindi ko rin alam ang gagawin ko nun. Kung tatakbo ba ako palayo o magpapakilala sa kanila at sasabihin kong naliligaw lang ako. Kung pipiliin ko naman ang pagtakas ay paano ko gagawin yon? Kung nung paalis na nga dapat ako kanina ay nabalik lang ulit ako doon. Parang hindi ako naligaw kundi sadyang iniligaw doon. Isa sa kanila ang lumapit sa akin. Habang papalapit sa akin yung lalaki ay ako naman napaatras. Pero ang sabi niya huwag daw akong matakot. Iniabot niya sa akin yung mahaba niyang kamay at sinabi na makisaya raw ako sa kanila at sumalo sa pagkain. Nagdadalawang isip talaga ako noon. Pero dahil nga sa bata pa ako, gusto kong matikman yung lasa ng mga yon. Kumapit ako sa kamay ng lalaki at sinabayan ko siya sa paglalakad palapit sa mesa. Natatakam ako kasi ang totoo ay kumakalam na talaga yung sikmura ko ng mga oras na yon. Napansin ko lang na habang tinititigan ko yung mga pagkain ay parang umiitim ang mga ito sa paningin ko. Para bang ilusyon lang ang nakakaakit na mga kulay nito kanina. Dahil laging kulay itim na nga ang mga pagkain, ay biglang nawala yung pananabik ko na makakain ng mga yon. Naging kulay itim na lahat, pati yung kanin na kanina lang ay puti sa paningin ko. Takang-taka talaga ako. Yung mga nilalang naman ay nagsimula na ulit mag-ingay. Karamihan sa kanila ay nakatuon ng atensyon sa akin. Pinipilit ako na sumalo sa pagkain nila. Kumukuha na rin kasi sila ng mga pagkain sa mesa. Napapalunok na lang ako kasi hindi ko talaga kayang kainin ng mga yon. Tapos yung lalaki na may kakaiba at magarbong kasuotan na siguro ay pinuno nila, lumapit sa akin. Inakbayan ako. Pinigilan niya yung mga nilalang na nag-aabot sa akin ng kung ano-anong pagkain na kinukuha ng mga ito sa mesa. Sa halip na pilitin din akong kumain, sinenyasan ng pinuno yung isang lalaki at nung lumapit ito sa kanya ay binulungan niya ito. Hindi ko alam kung anong binulong. Basta pagkabalik ng lalaki ay may dala na itong tunay na pagkain ng tao. Kaning puti at pritong manok. Tapos may kasama pang hinog na mangga, saging at inumin. Yung takot ko at pagdududa sa maitim nilang pagkain ay biglang nawala nung makita ko yung tunay na pagkain ng mga tao.
Binigay yun sa akin tapos naupo na ako sa mesa at doon ko yun nilantakan. Sarap na sarap ako. Saktong-sakto sa gutom ko yung inihain sa aking pagkain. Talagang kinamay ko na. Napahinto lang ako sa pagsubo nung mapansin kong lahat sila ay nakatingin sa akin. Pinapanood ang bawat subo ko. Tinapik ako sa balikat ng pinuno. Para bang sinasabi na sige lang, ituloy ko lang ang pagkain. Kaya ayun, tinuloy ko lang yung pagkain hanggang sa maubos ko at masaid pa. Pagkatapos kong kumain ay inaya ako ng pinuno na maglakad-lakad. Nagkukwentuhan kami habang naglalakad. Yun ang alam ko. Hindi ko na lang talaga matandaan kung ano ang pinagkukwentuhan namin. Basta ang alam ko noon ay naiintindihan ko yung sinasabi niya at naiintindihan niya rin yung sinasabi ko. Habang yung ibang nilalang sa paligid namin ay masasaya ring nag-uusap at nagsasayawan pa ang karamihan sa kanila kahit wala naman akong naririnig na tugtog. Sobrang weird talaga. Diretso lang kami sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit ganoon na parang ang layo na ng nilakad namin. Pero parang hindi naman kami umaalis sa pwesto. Paglinga ko, nandoon pa rin kami at yung mga nilalang nandoon pa rin sa paligid namin. Nahihiwagaan na talaga ako nun. Pero ewan ko kung bakit tuloy lang din naman ang pakikipagkwentuhan ko doon sa pinuno. Paminsan-minsan ay nagtatawanan pa nga kami na parang matagal na kaming magkakilala. Kung paano mag-usap at magtawanan yung mga kakatwang nilalang sa paligid namin ay ganoon din ang ginagawa namin ng pinuno. Naguguluhan na ako pero sige pa rin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kahit may bahagi na ng utak ko na umaayaw sa ginagawa ko. Sa tingin ko nahipnotismo nila ako kasi parang kontrolado na yung kilos ko nun. Parang nagiging isa na ako sa kanila. Kinakabahan na talaga ako. Yung tipong normal lang akong nakikipagkwentuhan noon sa pinuno nila. Patawa-tawa pa ako. Pero kinakabahan ako na hindi ko mawari. Pilit ko na lang na pinalagay muna yung loob ko para mabawasan man lang yung kaba sa dibdib ko. Sa gitna ng pakikipagkwentuhan ko sa pinuno at pakikipagsaya sa kanila ay bigla akong nakaramdam na para akong hinihila ng antok. Nahihilo na inaantok. Ganoon yung pakiramdam hanggang sa makatulog ulit ako. Nung magmulat ako ng mga mata ay namalayan ko na lang na nakabalik na ako sa lugar kanina kung saan din siguro ako nakatulog. Nagulat ako nung makita ko si Lola Perla. Hinahampas ako ng pamalo niya. Pero mahina lang naman. Parang ginigising lang ako. Puno ng pag-aalala yung mukha niya. Tapos nasa likuran niya yung mga barangay tanod sa lugar namin. Tinanong ko si Lola kung anong nangyayari. Bakit may kasama siyang mga tanod? Paano raw ay ilang oras na akong nawawala. Kanina pa raw nila ako hinahanap. Halos nasuyod na nila ang buong gubat. Ano raw ba ang ginagawa ko sa liblib na lugar na yon? Bakit doon pa ako nangahoy? Alam ko naman daw na pugad yon ng mga engkanto. Nung mabanggit ng lola ko ang engkanto, biglang pumasok sa isip ko yung kakatwang lugar at yung mga nilalang, pati yung kakaiba nilang pagkain. Naisip ko na mga engkanto sila. Nagtaka lang ako dahil ang tanging natatandaan ko lang ay yung mga nilalang at mga pagkain nila. Wala isa man sa mahabang napagkwentuhan namin ng pinuno ang naaalala ko. Kaya hindi ko rin maikwento sa inyo kung ano yung pinag-usapan namin dahil ganoon nga ang nangyari. Hindi ko matandaan. Parang naging blanco ako sa parte na yon. Nang ikwento ko kay Lola Perla ang nangyari sa akin, sabi niya totoo naman daw. Naniniwala siya na maraming engkanto sa bahaging yon ng gubat. Maaaring pinasok ng mga engkanto ang panaginip ko. O kaya ay nakarating talaga ako sa mundo ng mga engkanto. Pero mabuti na lang daw at nakita nila ako
Kung hindi ay habang buhay na akong mabubuhay sa panaginip kasama ang mga engkanto. Hindi mapalagay si Lola dahil sa kwento ko. Kaya bago kami umuwi ay dumaan muna kami sa kakilala niyang albularyo. Pinatingin niya ako para makasiguro kung naengkanto nga ba ako at masiguro rin na walang magiging masamang epekto sa akin yon. Tinignan naman ako ng albularyo. May kinuha siyang langis. Ipinahid niya sa ilalim ng mga mata ko. Tapos sa lalamunan, pati sa mga kamay at paa. Tapos kinuha niya ang isang piraso ng tingin ko ay uling. Pumikit siya at inorasyonan yon. Pagkatapos niyang gawin yon ay bigla na lang akong sumuka. Natakot talaga ako nang makita ko ang laman ng sinuka ko. Kung ano yung pinakain sa akin ng engkanto. Gaya ng kaning puti, manok, mangga at saging. Yun ang halo-halo sa sinuka ko. Wala pang ilang segundo ang mga yon ay naging sukang itim na lang. Gulat na gulat kami ni Lola. Sabi ng albularyo, mabuti na lang daw at hindi kaning itim ang pinakain sa akin. Kung hindi ay baka hindi na ako nagising ng tuluyan. Tinanong ko kung bakit naging itim din yung suka ko. Kasi nga raw ay kahit pa sa paningin ko ay pagkain ng tao ang inihain sa akin, hindi nangangahulugan na totoong pagkain ng tao ang mga yon. Nasa mundo ako ng mga engkanto, kaya anumang bagay o pagkain ang nakikita ko ron ay kanila, pag-aari nila, gawa nila at mahika nila. Meron lang talaga silang partikular na pagkain gaya ng kaning itim na kapag kusang loob kong sinubo ay yun na ang magiging hudyat na tinanggap ko na sila. Ang mga engkanto, tinanggap ko na maging kaisa nila ako, kaya hindi na nila ako paaalisin. Pero siguro raw ay tinanggihan ko yon, kaya ibang pagkain na lang ang binigay sa akin. Kung ano yung katanggap-tanggap sa akin, yun naman ang hudyat na pumayag akong mamalagi sa lugar nila ng pansamantala. Naintindihan ko na ang paliwanag ng albularyo. Tama raw ang ginawa ni Lola Perla na idaan muna ako sa kanya. Dahil kung hindi ko na isuka ang pagkain ng engkanto, ay siguradong magiging balisa ako. Lalagnatin at higit sa lahat ay magagawa akong sundan at gambalain ng mga engkantong nagambala ko rin sa gubat. Mula noon, Sir Neb, hindi na ako gumawi roon sa pangangahoy. Kung saan ako may nakakasabay o kahit pa wala akong kasabay, ay doon na lang ako sa bungad. Baka kasi maengkanto na naman ako. Pamilyar ba kayo sa paniniwala ng matatanda na kapag daw napangakuan ng isang bata na ipaghahanda ito sa birthday niya tapos hindi naman natupad, ay may mangyayaring hindi maganda? Kung hindi pa ninyo alam ang tungkol doon, ay hayaan yung ikwento ko ang naranasan ng pamilya ng pinsan ko dahil lang sa pangakong ipaghahanda ang anak niya sa 7th birthday nito, pero hindi yun natupad. Bata pa lang ako ay parati ko nang naririnig sa mga magulang ko at kaanak ang napakaraming paniniwala na umiikot sa mga bata. Huwag daw sasabihin na mabigat ang isang sanggol. Dapat daw ay may bagay na. Nakapareho lang din ang kahulugan dahil magkakasakit yung bata at papayat. Huwag daw hahayaang umiyak ang mga sanggol tuwing hapon o gabi dahil maririnig ito ng mga elemento o aswang at iisipin ng mga yon na walang kasama ang bata, kaya ito umiiyak at pagkakataon na nila para kunin ito. Huwag daw babansagan ng mga bata ng mga pangalan na may kaugnayan sa masasama, kagaya ng mga kriminal, dahil makukuha nito ang masasamang gawain ng mga yon. At ang isa sa pinaka pinaniniwalaan ko ngayon, yun nga ang huwag mangangako ng handaan sa birthday ng bata kung hindi yun matutupad dahil magkakasakit din ito o may masamang mangyayari.
Ang mga magulang ko noong mga bata pa kami ay hindi nangangako sa amin na ibibili kami ng cake o mga lobo pagsapit ng birthday namin. Ang madalas lang nilang pangako ay ipagkakatay kami ng kahit isang manok at magluluto ng sopas. Marami kaming alagang manok noon, Sir Neb, kaya madali lang magkatay kung gugustuhin. Hindi naman kami mayaman at ang cake ay malaking bagay na noon, kaya hindi nila maipangako. Baka raw kasi hindi nila matupad at ipagkasakit pa namin. Noong nagkaedad na kami ay nabitbit namin ang paniniwala ng mga magulang namin at iba pang nakatatanda. Pero yung pinsan kong babae na si Delmar, magmula nang makatapos ng nursing sa Maynila ay nag-iba ang pag-iisip. Hindi na siya naniniwala sa mga pamahiin at paniniwala ng matatanda. Parati niyang sinasabi ay wala namang basehan ng mga yon at ang dapat paniwalaan ay ang siyensya at mga doktor. Nagkaroon ng pamilya si Delmar. Manilenyo ang napangasawa niya na si Sunny at pareho silang nurse. Pareho ring hindi na naniniwala sa sinasabi ng matatanda. Pagsilang pa lang ng panganay nila na tawagin na lang nating Kriza, ay nagbitiw na sila ng pangako rito. Every year daw ng birthday ni Kriza ay ipaghahanda nila ito. At pagsapit daw ng 7th birthday ni Kriza ay bobonggahan nila ang pagdiriwang. May kutilyon pa raw at 7 layer ng cake. Sinasaway sila noon ng parents ni Delmar. Huwag daw silang magbitiw ng ganoon kagarbo na pangako dahil hindi naman masasabi ang takbo ng panahon. Baka raw kapusin sila o ano. Pero matigas yung mag-asawa, Sir Neb. Kaya nga raw sila nagtatrabaho ng mabuti ay para matupad lahat ng plano nila para kay Kriza. Nagalit pa nga sila at sabi nila pinangungunahan ng negativity ang buhay nila. Paulit-ulit pa ring pinaaalalahanan sina Delmar, pero tinatawanan lang nila yung mga nagsasabi sa kanila. In fairness naman nga kasi sa mag-asawa ay napapanindigan nila yung pangako kay Kriza. Talagang every birthday niya ay may handaan. Maliit o malaki, basta hindi siya nawawala ng cake. Kahit simpleng salo-salo lang ng pamilya kung minsan, pero ang mahalaga ay may handa at natutupad nila yon. Nagsawa rin naman yung mga kamag-anak namin sa pagpapaalala sa kanila dahil nakikita nga na afford naman ng mag-asawa. Isa pa ay may ipon sila, kaya siguradong matutupad talaga ang bonggang 7th birthday ni Kriza. Ilang buwan pa nga lang bago sumapit ang kaarawan ay nagpe-prepare na sila ng pang-giveaway at nakikipag-usap sa mga posibleng gumawa ng cake. Excited na nga kaming lahat, pati ako, kasi kasali sa kutilyon yung anak kong 5 taong gulang. April ang 7th birthday ni Kriza. Ready na ang lahat, tapos biglang nag-lockdown ng March. Nangyari nga ang sinasabi ng mga nakatatanda. Huwag pangakuan ang bata dahil hindi masasabi ang takbo ng panahon. Hindi natuloy yung engranding birthday party ni Kriza. Walang pwedeng lumabas ng kani-kanilang bahay at pinagbabawal ang mga malalaking gathering. Okay naman si Kriza. Nauunawaan niya raw yung sitwasyon. Kaya lang ay sa araw mismo ng birthday niya ay bigla siyang nilagnat. Doon na nagsimulang bumaliktad ang mundo ng mag-anak ni Delmar. Kakaba-kaba noon si Delmar dahil pareho silang nurse ng mister niya. Tapos biglang nilagnat si Kriza. Siyempre pa, anong iisipin? E di akala nila na COVID na yung bata. Pero sila rin naman ang nakatuklas na hindi naman COVID related ang lagnat ni Kriza. Inalagaan nila yung bata at nang gumaling ay nag-decide sila na iwan muna si Kriza sa parents ni Delmar habang frontliner silang mag-asawa. Sa bahay nila tito at tita ay naging tamlayin si Kriza kahit wala na siyang lagnat. Akala raw nila tita ay dahil hindi na nito nakikita at nakakasama ang mga magulang niya, kaya parati silang nag-uusap through video call. Umiiyak si Kriza dahil namimiss na nga raw niya yung mga magulang niya. Inassume nila tito na bawat iyak ni Kriza ay dahil sa mga magulang niya. Hanggang isang gabi ay naabutan daw ni tita si Kriza
na may kinakain. Naalimpungatan daw noon si tita at pupungas-pungas pa. Pagkakita niya raw kay Kriza ay may kaharap itong babae na kumikinang. Nandilat yung mga mata ni tita at tinawag yung apo niya na aktong kumakain na nga. Biglang nawala yung babae at napahinto sa pagkain si Kriza at napatingin kay tita. Dali-dali raw na nilapitan ni tita si Kriza at tinignan kung ano yung kinakain nito. May hawak daw na kapirasong biskwit si Kriza na may maliit na kagat. Hindi raw kilala ni tita yung biskwit pero ubod daw ng bango tapos kulay itim. Pilit daw na pinaluwa ni tita kay Kriza yung kinakain niya. May nakuha naman daw siyang maliit na piraso pero tansya niya ay may nalunok na ito. Nawala raw yung antok ni tita at abot-abot yung kaba niya. Bilang mapamahiin nga kasi at mapagpaniwala sa mga kasabihan ng matatanda ay malakas ang kutob niya na engkanto ang nakita niyang babae at pinakakain ng pagkain ng mga ito si Kriza para makuha ang bata. Tinanong daw ni tita si Kriza kung sino yung kausap nito. Kaibigan lang daw yon, ayon kay Kriza. Nakagalitan siya at tumanggap daw siya ng pagkain sa stranger. Kung tutuusin naman kasi Sir Neb ay kahit papano ay meron ng muwang si Kriza. 7 years old na siya kaya hindi na siya ganoon kabatang isip. Kaya lang ay hayon at napakain pa nga ng engkanto. Pinatawa si Kriza sa isang kapitbahay na manggagamot na si Camila at lumabas nga sa tawas na may nangungursunada rito na engkanto at gusto itong makuha. Binalaan sila tita na babalikan ito ng engkanto dahil nakakain na siya ng pagkain ng mga yon. Sabi pa raw noong Camila ay may pangako kay Kriza na hindi natupad kaya nilalaro ito ng mga engkanto. Hindi rin naman masabi ni Camila kung ano ang kaugnayan ng pangakong hindi natupad at paglapit ng mga engkanto kay Kriza. Pero ang naisip nga nila tita ay yung hindi natuloy na engranding handaan dahil sa COVID. Sinabihan sila na mag-alay ng manok na dumalaga. Patuluan daw nila ng dugo ng manok ang isang platitong bigas. Tapos ay lutuin yon at ipakain kay Kriza. Yung manok naman daw ay iluto ng walang pampalasa. Pagkatapos ay ilibing sa parte ng bakuran na nakapwesto sa ulunan ni Kriza kapag natutulog. Sinunod naman yon lahat nila tita. Nagalit pa rin nga sina Delmar dahil sa pagpapakain nila tita ng kanin na may dugo ng manok kay Kriza. Kaso wala naman silang magawa dahil nasa ospital sila. Sa mga magulang ko humingi ng manok sila tita kaya nalaman nila ang nangyayari at naikwento rin sa akin. Na-curious ako sa mga ganap sa kanila kaya lagi akong nakikichismis kina tita kahit sa messenger lang. Binabantayan nila tita at tito si Kriza lalo na tuwing gabi dahil baka bumangon na naman daw ito at makakain ng itim na biskwit. Akala nila porket hindi na gumigising ng 10 oras ng gabi si Kriza ay ligtas na siya sa engkanto. Yun pala ay hindi rin siya ligtas, ultimo sa pagtulog. Isang araw ay nabalitaan na lang namin na comatose si Kriza. Nahirapan si tita na ihanap siya ng ospital na tatanggapin siya dahil sa surge ng mga pasyenteng may COVID. Sina Delmar noon halos manikluhod na sa ospital na pinagtatrabahuhan nila na ma-admit si Kriza at sila rin ang mag-aalaga. Kaso hindi sila pinayagan dahil nasa COVID talaga sila nakapwesto. Sabi nila tita, bigla na lang hindi gumising si Kriza isang umaga. Usually raw kasi ay alas 6 nagigising si Kriza. Pinaka-late na niyang gising ay alas 8. Pero noong partikular na araw na yon ay inabot na siya ng alas 11 sa higaan kaya nag-alala si tita. Ginising nila si Kriza pero ayaw na nitong magising. Humihinga naman daw pero sobrang himbing ng tulog kaya tinawagan na nila si Delmar para ipaalam ang kondisyon ng bata.
3:00 na ng hapon na admit sa ospital si Criza dahil naghanap pa nga ng mapupwestuhan niya. Kung ano-anong test ang ginawa sa kanya pero walang makitang sanhi ng pagka-comatose niya. Sa pangalawang araw ni Criza sa ospital ay hindi pa rin siya nagigising pero stable naman daw ang vitals niya. Umuwi saglit si Tito noon para kumuha ng damit nila ni Tita. Pag uwi niya ay isang kapitbahay ang nakapagkwento ng kakaiba raw na pangyayari sa bahay nila habang wala sila. Ayon daw sa kapitbahay na yon ay may nakikitang liwanag na paggala-gala sa bahay nila Tito. Nakikita raw ng mga ito sa bintana na salamin na parang may nagpa-flashlight sa loob pero hugis tao. Paggala-gala raw yung liwanag mula sa taas hanggang baba. Noon nga raw pumasok si Tito sa bahay nila ay nagtaasan lahat ng balahibo niya sa katawan. Pakiramdam daw niya pati buhok niya sa ulo ay nakatindig. Tuloy ay nagmamadali siyang tapusin lahat ng gagawin niya para makalabas na. Hindi raw siya komportable sa bahay nila. Feeling daw niya ay hindi yun ang bahay nila. Para daw siyang nasa ibang lugar na may mga matang nakamasid sa kanya. Pinuntahan uli ni Tito yung kapitbahay nilang si Camila para ipatingin yung bahay nila. Pero malayo pa lang daw sila ay huminto na ito sa paglalakad. Sabi raw nito ay malakas na albularyo ang kailangan nila. Pabendisyonan daw nila uli yung bahay dahil may umangkin na noon. Sabi rin ni Camila ay nasa bahay pa rin nila si Criza. Kailangan daw mailabas ng ospital ng bata para maibalik ang kaluluwa nito sa katawan. Kung tatagal pa raw kasi sa ospital si Criza ay hindi na ito magigising. Nagmamadali si Tito na bumalik sa ospital at sinabi kay Tita ang sinabi noong kapitbahay nila at ni Camila. Gusto nilang i-discharge na si Criza pero yung parents naman niya ang ayaw. Siyempre pa ayaw nilang maniwala sa manggagamot. Nagmamatigas sila na doktor ang kailangan ng anak nila. Walang magawa si Tita dahil lolo at lola lang naman sila. Ang may huling salita pa rin ay ang mga magulang ni Criza. Ang nagawa na lang nila Tita ay patuloy na kausapin si Camila para tulungan silang mapagaling si Criza. Humingi na rin ng tulong si Camila sa ibang kakilala niyang manggagamot at pumunta sila sa bahay nila Tito. Doon ay nakausap daw ng mga ito yung engkanto. Nagpakuha raw ng nilagang itlog at gin sina Camila. Hiniwa sa gitna yung nilagang itlog gamit ang sinulid at itinaob yun ng magkatabi sa plato. Katabi noon ay yung bote ng gin bilog na hindi binuksan pero binutasan lang ang tansan at tinusukan ng toothpick. Nagdasal sina Camila at tinawag yung engkanto na kumuha kay Criza. Noon daw sinabi ng mga manggagamot na nasa paligid na yung engkanto ay nangilabot ang batok ni Tito. Lalo raw siyang kinilabutan nang makitang parang sinisip-sip noong toothpick yung gin. Kumukunti raw ang laman noon hanggang sa nangalahati na. Kahit daw hindi naabot ng toothpick yung gin ay patuloy yung nababawasan. Yung itlog naman daw na magkatabi lang ay dahan-dahang naghihiwalay. Nakaupo sa terrace noon sina Camila at kasama niyang isa pang manggagamot na si Mang Ernie. Nakapasok sa barangay nila Tito si Mang Ernie dahil kakilala pala niya yung barangay chairman nila. Tinuring na rin na emergency ang sitwasyon nila Tito. At ayun na nga Sir Neb, kinausap daw ni Mang Ernie yung engkanto na nagpakilalang Maya. Si Maya raw ay may kasamang isa pang babae na nasa likod lang nito at isang lalaki na nagpakilala naman na Joaquin. Ayon sa mga ito ay prinsesa ng isang kaharian si Maya. Ang kasama raw nitong babae ay utusan nito at si Joaquin naman ay ang asawa nito na nanggaling sa pangkaraniwang pamilya ng mga engkanto. Gusto raw nila na magtayo ng bagong kaharian. At si Criza ang gustong gawing prinsesa ni Maya dahil nakikita nito ang turing ni Delmar sa bata. Prinsesang prinsesa raw ni Delmar at Sunny si Criza kaya natutuwa siya.
Kaso nung hindi natupad ng mga ito ang magarbong party para sa bata, ay nalungkot siya dahil nalulungkot din daw si Criza pero hindi nagsasalita. Kung hindi raw kayang tuparin nila Sunny ang party ni Criza, ay sila na lang ni Joaquin ang gagawa noon. Total naman daw ay hindi na rin naaalagaan ng bata dahil laging wala ang mga magulang nito. Pinaliwanag ni Mang Ernie ang sitwasyon kay Maya. Hindi raw alam ni Tito kung ano ang sinasabi ni Maya, pero may nararamdaman daw siyang mainit na hangin sa may batok niya. Parang may humihinga. Noong napahaplos siya sa batok niya ay parang may natabig pa raw siya kaya napalingon siya. Si Mang Ernie naman daw ay biglang humingi ng pasensya at ang sabi pa ay, "Huwag kayo dyan sa likod niya. Hindi niya kayo nakikita." Nangilabot daw si Tito dahil parang sinabi na rin ni Mang Ernie na nasa likuran niya si Maya. Nagpasintabi rin siya kahit wala naman siyang nakikita. Damang-dama raw niya na nasa paligid si Maya kahit hindi niya nakikita ang mga ito. Nagpatuloy sa pakikiusap si Mang Ernie na lubayan na ni Maya si Criza. Ang tagal daw na nagpaliwanag ng mga manggagamot dahil parang hindi nauunawaan ni Maya ang nangyayari. Hindi ito naniniwala na may pandemya. At sa isipan daw nito ay pinababayaan lang talaga ni Delmar ang bata kaya hindi natupad ang handaan. Paulit-ulit din daw na sinasabi ni Maya na hindi nito ibabalik si Criza dahil mas kaya raw nitong ibigay ang pangangailangan ng bata kumpara kina Delmar. Bandang huli, Sir Neb, ay nakaramdam na ng pagkahilo si Tito at panlalamig ng mga dulo ng daliri. Nagtaas na raw ng boses si Mang Ernie pero wala siyang maintindihan sa sinasabi ng mga ito. Pakiramdam daw ni Tito ay para siyang nauupos na kandila at napapadaos-dos siya ng unti-unti. Kita niyang lumapit sa kanya si Mang Ernie. May binibigkas daw ito pagkatapos ay para siyang sinampal. Pagmulat uli ng mga mata ni Tito ay nakahiga na siya sa sofa. Ang sabi ni Camila ay tinangka siyang saniban ni Joaquin dahil nagagalit na ito sa pangungulit nila. Ang nakakalungkot ay hindi raw kaya ni Mang Ernie si Maya. Kailangan nilang maghanap ng mas malakas pa na albularyo. Makaraan ng 10 araw ay nagising din naman si Criza. Sina Delmar ay panay ang sumbat sa parents nila na kesyo nagpapaniwala sa mga albularyo, gayong medisina pa rin ang nakatulong sa anak nila. Hindi na lang kumibo sina Tito at Tita noon, pero yung iba pa naming kamag-anak ay nayayabangan na sa mag-asawa. Kaya lang nagbago na si Criza mula nang magising siya. Para siyang bumalik sa pagiging baby. Hindi siya marunong magsalita, Sir Neb. Hindi siya nakakakain mag-isa. Hindi kayang tumayo o maupo ng mag-isa. Kailangan niyang pag-aralan muli ang lahat ng nalalaman niya noon. Alagain talaga si Criza. Ultimo pag-ihi at pagdumi niya ay hindi niya magawa ng maayos. Kaya nakadiaper siya at the age of 7. Gusto siyang ipaalbularyo uli nila tita. Pero nagagalit si Sunny. Noong sumabog ang galit ni Tito ay nasumbatan yung mag-asawa. Bakit daw sa kanila pa pinaaalagaan si Criza? Gayong para lang silang tau-tauhang yaya ng mga ito na hindi pinahahalagahan ng suhestyon. Kung gusto raw nila Delmar ng tagapag-alaga na walang bunganga na magsalita, ay kumuha na lang sila ng yaya. Kinuha nga noong mag-asawa si Criza at inuwi. Ilang araw na hindi nakapasok sa trabaho si Delmar dahil nag-leave siya para maalagaan si Criza. Nung makahanap sila ng yaya ay tsaka muling nagtrabaho si Delmar. Kaya lang ay hindi tumagal ng 1 linggo yung yaya dahil natatakot daw ito kay Criza. Oras daw kasi ng gabi ay umiiyak ito habang nakatingin sa isang panig ng bahay. Ilalayo ito ng yaya para kumalma, pero maya-maya ay may tinitignan na naman at iiyak. May nakita rin daw yung yaya na makinang na babae na nakatayo sa paanan ng kama. Pero nung bumangon yung yaya
ay nawala naman. Natatakot daw ito sa bahay nila Sunny dahil parang may kasama sila roon na hindi nakikita. As usual ay nagalit yung mag-asawa. Gumagawa lang daw ng dahilan yung yaya dahil malamang ay nahihirapan sa pagbuhat kay Kriza. Nakakaasar nga, Sir Neb. Hindi naman magkakilala yung yaya at si tita. Pero pareho nilang nasabi ang tungkol doon sa babaeng makinang. Feeling ko noon, mayabang na lang sina Sunny para hindi masabi na tama sila tito. May sumunod pa sa yaya na yon na nakatagal lang ng 1 buwan bago umalis dahil sa parehong dahilan. Tumagal lang sa pag-aalaga kay Kriza ay si Nanette. Wala naman daw kasi itong nakikita o nararamdaman na katatakutan sa bahay. Lalo tuloy naniwala si Delmar na kalokohan lang ang sinasabi nila tito. Naniwala lang sila sa albularyo nang mismong mga kapitbahay na nila ang nagsabi na may nakikitang ilaw na pagala-gala ang mga ito sa bahay nila sa gabi. Naniwala sila sa mga salita ng ibang tao pero hindi sa mismong mga taong nag-alaga sa anak nila. Parang mga tanga. Nung nagpapunta sila ng albularyo sa bahay para matignan si Kriza, ay tinawanan daw noon si Nanette at sinabihan ng gipit na gipit dahil kahit natatakot ay nilalakasan lang ang loob. Natawa lang din daw si Nanette at ang sabi ay mamamatay sila sa gutom kung magpapatalo siya sa takot. Doon lang nalaman ni Delmar na may nararamdaman din pala si Nanette sa bahay pero tinatapangan lang niya yung sarili niya. Sabi ng albularyong nakuha ni Delmar, dahil nga sa pinangakong engranding birthday party na hindi natupad kaya nagkasakit si Kriza. Inulit pa nito ang laging sinasabi ng mga nakatatanda sa mag-asawa. Masama ang mangako ng handa sa bata. May nagbabantay raw kasing engkanto kay Kriza at nagalit nga ito nang hindi matupad ang pangako nila. Si Kriza raw ay nakarating na sa mundo noong engkanto at nakakain ng pagkain ng mga ito. Ang Kriza na inaalagaan nila ay kulang ang bait sa sarili dahil naiwan ang ilang bahagi ng espiritu nito sa mundo noong engkanto. Iyak ng iyak si Delmar noon at in denial naman si Sunny. Ang magagawa na lang daw noong albularyo ay maniwala sa sinabi ng engkanto na babalik ang katinuan ni Kriza kapag tumungtong siya sa edad na 18. Konti lang daw kasi ang nakain nitong pagkain ng engkanto. Matagal-tagal pa ang bubunuin nila Delmar, Sir Neb. Mag-i-11 years old pa lang si Kriza ngayong April pero hindi niya kayang maupo ng mag-isa. Nagkabati na sina tito at yung mag-asawa. Nagsorry sila dahil hindi naniwala sa mga ito. Lalong nagsisi yung dalawa dahil hindi raw dapat magkakaganoon si Kriza kung inilabas nila agad ito sa ospital at naghanap ng malakas na albularyo na pwedeng lumaban kina Maya. Pero parang mahirap din makakuha ng albularyo noong time na yon dahil hindi basta-basta pinapayagang bumiyahe ang madla. May kapatid na si Kriza na 2 years old ngayon pero hindi na nangako yung mag-asawa ukol sa paghahanda sa birthday ng bata. Ginagawa na lang nila kung ano ang makakaya pero wala nang press release sa plano habang hindi pa sumasapit yung eksaktong kaarawan. Hindi naman masamang maniwala sa kasabihan ng matatanda. Wala namang mawawala at hindi rin makakaapekto sa buhay kung sumunod na lang kahit papano. May mga bagay kasi na kahit gaano ka nonsense ay totoong nangyayari. Walang paliwanag yon ng science dahil purong hiwaga lamang. Nagsimula ang kwento kong katatakutan sa isang birthday party ng kaibigan ko. Huwag na po ninyong banggitin ang pangalan ko, Sir Neb, dahil nahihiya rin naman ako. Masaya na akong marinig ang kwento ko sa inyong channel. Yung kaibigan ko ay si Melvin. Bale naimbitahan siya ng kakilala niyang si Janina sa 18th birthday nito. Si Melvin po kasi ay minsang naghardinero sa isang malayong kamag-anak daw nila.
Bandang March yun at bakasyon. Kaya nag-sideline siya bilang hardinero. Malaki yung bakura ng kamag-anak niya, kaya halos 1 week siyang naggagapas ng mga damo at halaman doon. Mabanggit ko na rin po na medyo nasa liblib na parte ng probinsya namin yung lugar ng kamag-anak ni Melvin. Hindi pa simentado ang kalsada noon, kaya mahirap mapuntahan. Doon sa kamag-anak na yon ni Melvin, nakilala niya si Janina. Katabing bahay lang daw ito nakatira. Tapos mas mataas yung bahay ni na Janina. Kapag daw sumilip sa terrace si Janina, ay nagkikita sila ni Melvin dahil mababa lang yung bakod na nakapagitan sa kanila. Parang pang isang palapag lang. Yung taas ay tapat na ng kwarto ni Janina, kaya nakakapag-usap sila. Sabi ni Melvin hindi naman daw niya trip si Janina, pero dahil nahalata niya na may gusto ito sa kanya, ine-entertain pa rin niya. May itsura kasi yon si Melvin, Sir Neb. Kahit laki sa hirap, mistesuhin ang dating, kaso dahil babad sa araw ay mapusyaw yung pagkaputi niya. Si Janina naman literal na tisay, pero hindi naman ganoon kagandahan. Pero maputi talaga at makinis. Bali ang nangyari, Sir Neb, kapag naggagapas ng damo si Melvin, ay nakatanod sa kanya si Janina. Tapos hinahagisan daw siya ng plastic na may lamang masasarap na pagkain. Nagkukwentuhan sila, tapos doon na siya inimbitahan nito na umattend sa 18th birthday ni Janina. Umuuraw siya pero hindi naman siya siguradong makakapunta kasi alam daw niya na sosyalan yung birthday na yon. Natapos yung landian nila nung matapos din yung paghahardinero ni Melvin. Hindi na siya nagpaalam kay Janina. Parang ginost na niya. Kaso natuntun pa rin siya nito dahil nga kamag-anak niya yung kapitbahay nila. Nakuha raw yung cellphone number ng mama niya, tapos ito yung kinulit ng kinulit na papuntahin siya sa birthday. Napapayag siya sa kondisyon na magsasama ng kaibigan at doon na nga ako pumasok sa eksena. Ako yung kaibigan na sinama ni Melvin dahil sa akin din siya humiram ng damit at sapatos. Plus ako rin yung driver niya dahil meron akong motor. Hindi nga namin malaman noon kung paano papasok sa bahay nila Janina kasi malayo pa lang ay kita na namin na sosyalan nga yung party niya. Ang daming kotse at bisita. Doon kami nagpunta sa bahay ng kamag-anak niya. Tapos yung isa niyang tsuhin ang naghatid sa amin kina Janina. Hiyang-hiya kami pareho pero maayos naman kaming tinanggap sa bahay nila Janina. Natatangahan nga ako kay Melvin kasi obvious talaga na gusto siya ni Janina. Ang yaman nun, tapos siya yung aayaw-ayaw. Pinakain kami tapos sayawan ng konti. Maya-maya, pinakain na naman. Hindi naman ako na-out of place kasi sobrang daldal ni Janina. Kami na lang halos ang kinakausap niya. Malay ba namin na may ma-o-offend pala sa pagiging gracious ni Janina sa amin. Ilang linggo kong pinagtiisan yung parusang binigay sa amin ng hinihinalang nagselos sa atensyon ni Janina. Nung tinawas ako ay lumabas na ang nagpapahirap pala sa akin ay galing sa pagkain sa birthday ni Janina. May dumura sa pagkain namin na kamuntik ng maging daan para mayanggaw ako. Hindi ko na nalaman kung anong klaseng pagkain ang dinuraan noong nang trip sa amin. Pero tandang-tanda ko kung ano-ano yung kinain namin hanggang ngayon. Una muna yung maninipis na biskwit na may keso. Tapos nagkanin kami at afritada. Meron ding breaded pork na maliliit. Pinakain pa kami ng sugpo at alimasag. Yung mga kilala lang namin ang kinain namin. Tapos mango juice ang inumin. Yun lang. Lahat yan ay kami rin ang kumuha. Walang nag-aabot sa amin. Sinasamahan lang kami ni Janina na kumuha ng handa niya. Pero kami lang ni Melvin ang naglalagay sa plato. Kaya sobrang nakakapagtaka kung papanong naduraan ang pagkain namin. Imposible namang dinuraan yung mismong lalagyan ng pagkain. Di lahat nahawa. Maayos naman kaming nakauwi. Tapos tanda ko pang sabi ni Janina na bisitahin daw siya ni Melvin. O kaya ay magte-text sila. Oo lang ng oo si Melvin, Sir Neb. Pero nung makauwi na kami, may parang nagka-amnesia na siya at nakalimutan si Janina. Pagkatapos noon
ay balik na kami sa dati. Pero ilang araw ang nagdaan ay tsaka nagsimula yung hindi magandang pakiramdam ko. Sa totoo lang, Sir Neb, halos kakaunti lang yung naaalala ko sa nangyari. Karamihan sa ikukwento ko ay kwento na lang din sa akin ng pamilya ko na siyang nakakita sa nangyari sa akin. Para ba akong nawala sa sarili noon? Ang pinaka naaalala ko lang ay pagod na pagod ako tuwing umaga. Inaantok ako at iritable. Hindi ako makapasok sa trabaho dahil nahihilo talaga ako sa sobrang antok. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa buong magdamag dahil ang huling naaalala ko nga pagkagising ko sa umaga ay nakakatulog naman ako. Hindi ko alam kung nagigising ako o nananaginip man lang ba. Wala akong naaalala ng mga ginagawa ko kung bakit ako napupuyat. Pero ang tatay ko pala ay nakabantay sa akin dahil mababaw matulog si tatay. Konting kaluskos ay nagigising siya, kaya siya yung nakakita sa mga ginagawa ko. Ayon sa kwento ni tatay, akala raw niya noong unang beses niya akong nakita ay gising talaga ako. Ikot daw ako ng ikot sa buong bahay namin at parang may hinahanap. Tinanong daw ako ni tatay kung anong kailangan ko. At ang sabi ko raw ay sobrang init at nagugutom ako. Pinagtimpla raw ako ni tatay ng gatas. Pagkatapos ko raw inumin yun ay nahiga na ako. Pero nakamulat ang mga mata. Inobserbahan daw ako ni tatay ng ilang sandali hanggang sa makatulog na ako at maghilik. Hindi pinansin ni tatay ang unang gabing yon. Pero 3 gabing sunod-sunod daw na nangyari yon. Kaya isang umaga ay kinausap na niya ako kung may problema ba ako dahil hindi nga raw dire-diretso ang pagtulog ko. Wala akong maalala sa sinasabing yon ni tatay, pero doon nga ako naliwanagan kung bakit inaantok ako sa trabaho. Sa ika-4 na gabi na nagising ako ay may malalang nangyari. Ayon kay tatay, nagpipilit daw akong makalabas ng bahay. Dilat na dilat ang mga mata at naglalaway. Sabi rin ni tatay ay ang baho raw ng hininga ko. Kailangan pang gisingin ni tatay yung 2 kong nakatatandang kapatid na lalaki para pigilan akong makalabas ng bahay dahil nagwawala raw talaga ako at umuungol pa na parang gutom na hayop. Ang lansa raw ng laway ko at tumatakam-takam pa. Natakot sila sa akin kaya ginapos nila ako. Magdamag daw akong nagpupumiglas at umuungol kaya binusalan na rin nila ako. Pagkagising ko kinaumagahan ay iritang-irita na naman ako. Naaalala ko yung bahaging ito kaya alam ko na nakatali nga ako at nakabusal. Doon na ako kinausap ng masinsina nila mama at tatay. Tinanong nila ako kung nagdodroga raw ba ako dahil sa kakaiba kong kilos. Sir Neb, mangiyak-ngiyak na ako sa pagtanggi pero ayaw nilang maniwala. Pati mga kapatid ko ay gusto akong buntalin para mapaamin. Hinalughog nila yung kwarto at mga gamit ko para lang mapatunayan ang hinala nila. Naghahanap sila ng mga parapernalya sa pagdodroga pero wala silang mahanap kaya halos sakalin nila ako sa pagpapaamin. Iritable nga ako noon dahil sa puyat kaya talagang nanlalaban ako kahit nakagapos. Buti na lang may marites kaming kapitbahay na siyang nagbigay linaw sa nangyayari sa akin at nakakumbinsi kina tatay na albularyo at hindi rehab ang kailangan ko. Dahil sa marites na tawagin na lang nating Nena ay naagapan ng kaso ko. Paano naman nalaman ni Aling Nena ang kalagayan ko? Ang sisti kasi bilang marites nga siya ay lagi siyang nakatune in sa buhay ng may buhay. Kesyo narinig daw niya na nagkakagulo sa bahay namin habang naghahanda siya ng almusal ng mga anak niya papasok sa school. Madaling araw yun, mga bandang 3:00 daw yata sabi ni tatay. Katabi lang namin yung bahay ni Aling Nena at kapani-paniwala naman talaga na naririnig niya ang komusyon sa bahay namin. Tapos ayun nga,
Noong umaga na lumabas si mama, ay nagtanong siya kung anong nangyari sa amin dahil naririnig daw niyang sumisigaw si tatay. Si mama naman siguro naghahanap na rin ng mapagsasabihan. Sa pag-aalalang nagbibisyo ako. Kinuwento ng detalyado kay Aling Nena ang nangyari. Sabi ni mama, napapaantanda raw si Aling Nena habang nagkukwento siya. Tapos sabi nito ay patignan muna ako sa albularyo bago dalhin sa rehab. Masama raw kasi ang kutob ni Aling Nena sa mga senyales na sinabi ni mama tungkol sa nangyayari sa akin. Si Aling Nena raw pala kasi ay Iloilo ang probinsya, kaya may konting kaalaman siya sa kababalaghan. Sir Neb, hindi naman kami mayaman para maiparehab nga agad ako ni tatay. Kaya sinunod nila ang payo ni Aling Nena. Noon ding araw na yon ay dinala ko sa albularyo. Natatandaan ko noon na ang init-init ng pakiramdam ko habang inuusisa ng albularyo ang kalagayan ko. Pinapatitig niya ako sa mga mata niya pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko noon ay may sikreto akong dapat itago kaya umiiwas ako ng tingin sa mga mata niya. May puting patag na bato na inilapit sa noo ko yung albularyo at napasigaw ako. Sabi pa ni tatay ay umusok daw yung noo ko at nag-amoy sunog na buhok. Ang sabi ng albularyo ay maswerte ako dahil maaagapan pa ang pagkakayanggaw sa akin. Kaya lang ay hindi raw siya gumagawa ng ritual sa pagtatanggal ng yanggaw dahil hindi niya sakop ang kaalaman na yon. Nirekomenda niya kami sa iba pang albularyo na marunong magtanggal ng yanggaw. Habang hindi pa raw kami nakakapunta roon, ay bantayan akong mabuti nila tatay. Wag na wag daw akong palalabasin at hahayaang makihalubilo sa mga tao o kahit sa mga hayop. Kapag daw nakakain ako ng hilaw na laman, ay hindi na ako mababawi. Takot na takot ako noon, Sir Neb. Hindi namin malaman kung paano ako nayanggaw. Ang sabi kasi noong albularyo ay nilalawayan daw ng aswang ang tenga ng gusto nitong biktimahin. Kahit na anong kalkal ko sa memorya ko ay wala akong maalala na may lumapit sa akin ng husto para malawayan ako sa tenga. Iyak na ako ng iyak noon, pero hindi na sa iritasyon o frustration kina mama, kundi dahil sa takot sa nangyayari sa akin. Ayokong maging aswang. Sino ba naman ang may gustong maging ganun? Baka merong may gusto pero hindi ako. Takot nga ako sa multo tapos gugustuhin ko pang maging aswang. Pagka-uwi namin ay kusa na akong nahiga sa kama at nagpatali sa mga braso at paa. Nag-uumiyak na naman ako sa pakiusap kay tatay na wag niya akong hahayaang makawala. Nagdaan ng maghapon, pinakain ako nila mama ng lugaw. Pero sinuka ko lang yon dahil parang nangangati yung lalamunan ko. Iyak na naman ako noon kasi sabi ni mama, baka raw dahil sa bawang at asin na sahog. Pero kahit pinakain nila ako ng cupcake na nabibili sa tindahan, ay sinuka ko rin. Hindi ko gusto ang lasa. May iba akong gusto at bilang alam ko nga ang sitwasyon ko, ay alam ko rin kung ano yung hinahanap-hanap kong kainin. Natulog na lang ako na umiiyak at wala na akong naaalala pagkatapos noon. Pero sabi ni mama ay nagising daw ako bandang 11:00 ng gabi at nagpupumiglas. Ang sabi ko raw ay nagugutom ako. Mas malala raw ang pagwawala ko sa pagkakataong yon. Napigtas ko talaga yung tali na nakagapo sa isa kong braso, kaya kadena na panlock sa bike ang ginamit sa akin. Grabe rin daw yung paglalaway ko noon at doon na raw ako dumumi. Para daw putik yung nilabas ng katawan ko. Nung mga panahon na yon ay wala na talaga akong naaalala sa mga nangyari. Bumasi na lang ako sa mga kwento nila tatay. Ang tagal ko raw dumudumi, mga ilang minuto raw yon. Sige naman sa pagmap ng sahig ang kuya ko dahil tumatagas na raw sa higaan ko yung dumi. Binuksan na nila yung mga bintana at pinto dahil masasuffocate daw talaga sila sa amoy.
Pagdating ng umaga ay tumahimik naman daw ako. Pero tulala lang talaga at hindi makausap. Kumain naman daw ako ng marami pero sinuka ko lang din. Maghapon akong tulala at hindi tumatanggap ng kahit na ano ang sikmura ko. Kahit tubig daw. Kinagabihan ay nagwawala na naman ako at gustong makalabas. Kumakalma naman daw ako manaka-naka. Pero parang kapag napapagod lang daw ako sa pagwawala. Tapos kapag nakapagpahinga ay mag-aalpas na naman daw ako. Wala raw tigil sa pagdarasal si mama noon. Nung sumunod na araw ay dumating yung albularyo na nirekomenda sa amin, si Kuya Daning. May mga kasama raw siya na tagapigil sa akin at tagaabot ng mga kailangan niya. Sabi rin daw ni Kuya Daning ay mild pa lang ang kaso ko. Madali pang mapalabas yung yanggaw. May pinainom lang daw itong tubig sa akin na amoy kalamansi. Pagkatapos ay nagsuka na ako ng kulay itim. Madali lang daw akong napainom dahil hindi katulad nung ibang kaso na nahawakan daw ni Kuya Daning ay nakikisama pa ako at hindi nagwawala. Saglit lang din niya akong pinainom ng tubig na may kalamansi at nagsuka ako ng putik na yung iba ay buo-buong maliliit. Kapag daw nabuo yung putik na yon ay mahirap nang isuka at matatagalan kami. Sa madaling salita, Sir Neb, ay madali akong napagaling ni Kuya Daning. Kinahapunan ay maayos na ang lagay ko at matino ng kausap. Pero binigyan pa rin niya ako ng parang maintenance na iinumin at ilalagay sa katawan ko para daw sa proteksyon. Ang sabi ni Kuya Daning, hindi ako nalawayan sa tenga. Bagkus ay naihalo sa pagkain ko. Galing daw yung laway sa pagkain na kinain ko sa isang party. Pumasok agad sa kukote ko yung kinain namin ni Melvin na handa sa birthday ni Janina. Yun lang kasi ang alam kong party na napuntahan ko. Tinawas pa ako ni Kuya Daning at ang nakita raw niya ay may posibilidad na inggit ang pinag-ugatan ng pangyayanggaw sa akin. Napaisip naman ako kung ano kaya ang posibleng kinainggitan sa akin ng trip sa akin. Pero naisip ko rin na hindi ako ang mismong kinainggitan, kundi si Melvin. Doon ko lang din naalalang kamustahin yung kalagayan ni Melvin. Imposible kasi na ako lang ang nayanggaw dahil kaming dalawa nga ang magkasama sa birthday ni Janina. Gusto ko sanang puntahan siya noon, pero dahil masakit pa yung katawan ko at nanghihina pa ako sa panggagamot sa akin, ay hindi ako nakalakad sa kanila. Balak ko pa sana na isama si Kuya Daning sa bahay nila para mapagaling din siya, sakali mang mangyari din sa kanya yung nangyari sa akin. Pero ang sabi ni tatay ay siya na lang ang maghahatid kay Kuya Daning kina Melvin. Kakausapin din daw niya kasi ito para alamin kung sino ba talaga ang Janina na pinuntahan namin, at nang mapuntahan din nila tatay para maipaalam ang nangyari sa amin. Naghintay na lang ako kay tatay sa pag-uwi niya para makibalita sa kalagayan ni Melvin. Ginabi na sa pag-uwi si tatay, kaya nasigurado ko na talagang ginagamot din ni Kuya Daning si Melvin. Noong madilim na ay kita kong nag-aalala si mama sa akin. Sabi niya baka raw atakihin uli ako ay wala si tatay para pigilan ako. Kaya sinabi ko na lang kay mama na igapos na lang niya uli ako sa kwarto, kahit sa totoo lang ay ayaw kong manatili sa kwarto dahil ang baho pa rin doon kahit na nalinisan na. Ginapos nga uli ako ni na mama at mga kuya ko. Pagdating tuloy ni tatay ay nataranta siya. Akala raw niya ay nagwawala na naman ako. Pero sinabi ko na para lang makasigurado na magaling na talaga ako, kaya ako nagpagapos. At habang nakatali pa rin ako ay tsaka kinuwento ni tatay ang nangyari sa lakad nila ni Kuya Daning kina Melvin. Sir Neb, hindi na nadatnan nila tatay si Melvin sa bahay nila. Sabi ng mga magulang niya ay lumayas daw ito. Magdadalawang linggo na ang nakakaraan. Balak nga raw sana nila na itanong sa akin
kung may alam ako sa kung saan nagpunta si Melvin. Kaya lang ay nabalitaan nila na may sakit nga ako. Ang sabi raw ng mama nito ay nagising na lang sila isang umaga na wala na si Melvin sa bahay nila at hanggang sa mga oras na yon ay hindi ito nagbabalik. Hindi raw malaman ni tatay kung aaminin ba niya na may hinala kami na nayanggaw rin si Melvin. Kagaya ko, wala na nga raw sana siyang balak sabihin ng tungkol doon. Kaya lang ay nag-usisa naman yung mga magulang ni Melvin kung anong nangyari sa akin. Tuloy ay napilitang umamin si tatay. Kaya raw siya nagtagal sa bahay ng mga ito ay dahil nag-iiyakan na yung pamilya ni Melvin. Nagpatulong pa raw ang mga ito kay Kuya Daning sa paghahanap kay Melvin sa pamamagitan ng nalalaman niya. Pero hindi rin daw makita ni Kuya Daning si Melvin. Noong pauwi na raw sila ay tsaka inamin ni Kuya Daning na hindi na niya maramdaman ang presensya ng espiritu ni Melvin dahil patay na ito. Ayaw lang daw niyang sabihin sa mga magulang ng kaibigan ko ang totoo dahil ayaw niyang pasamain ang loob ng mga ito. Nagtuloy-tuloy naman ang paggaling ko at nakabalik na nga ako sa trabaho ilang araw pagkatapos kong makapagpahinga ng husto. Ang nabalitaan ko naman sa pamilya ni Melvin, pinuntahan ng tatay niya sina Janina para sabihin sa mga ito ang nangyari sa amin. Ewan ko kung anong napag-usapan nila dahil nawala na roon ang focus ko. Pagkaraan kasi ng halos isang buwan pagkatapos ng pagkawala niya, ay nahanap ang bangkay ni Melvin sa punerarya ilang bayan ang layo sa amin. Tadtad siya ng saksak at taga sa buong katawan. Pinagtataga raw ng ilang kalalakihan si Melvin dahil nakita itong hubot-hubad na nakasilip sa bintana ng isang bahay na may nakatirang buntis. Naglalaway pa raw ito at nginangat-ngat ang mga kuko habang dilat na nakasilip sa bintana. Bago raw yun ay hinabol ito ng mga tao makaraang makitang nilalapa ang mga alagang manok ng isang sabungero. Binalas si Melvin, Sir Neb, na makatikim ng hilaw na karne kaya natuluyan siyang maging aswang. Walang nakapansin sa kanya nang lumabas siya sa bahay nila nung gabing tumatalab na sa kanya yung yanggaw. Maswerte ako na mababaw matulog si tatay kaya parati niyang namamalayan kapag nagigising ako. Hindi ko ma-imagine ang mangyayari kung nakalabas din ako ng bahay kagaya ni Melvin. Hindi ko na nalaman kung sino yung nainggit sa amin ni Melvin dahil lang sa atensyon ni Janina. Pero kung sino man siya, sana ay masunog siya sa impyerno. Napakababaw ng dahilan niya para pestihin kami ng kaibigan ko. Pero ayon din kay Kuya Daning, maaaring napagtripan lang talaga kami. Pero alam mo, Sir Neb, napaisip din ako sa sinabi ni nanay sa akin. Hindi raw kaya si Janina mismo ang nangyanggaw sa amin. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Vina Sandoval. Isa po yan si Ma'am sa mga story sender natin. Belated happy birthday po, Ma'am Vina Sandoval. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.